Ayan na nga. Nandito ka na naman. Ay, ayaw mo ba? Ayan. So, let's go na tayo mga my dear Libra. Okay, mga my dear Libra. Kumusta po kayo mga my dear? Kumusta po mga my dear? Halo, halo, halo. This is going to be your second half of April 2025, mga my dear, second half of April. This is from April 16 hanggang sa katapusan, mga my dear. And of course, this is a general reading. So, munting paalala lang, mga my dear, na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And, ano to? Ay, death card. Okay, may death card ka, my dear. Okay, so ang death card is, nag-reminder na ba ako? Oh, nag-reminder na ako. May sasabihin pa ako, mga my dear, ha? Ano ko lang to, kasi nahulog na siya eh. Death card is may nakukuha ko din, something will end. Something will end, my dear. Okay, dun lang muna tayo, my dear, kasi meron ako mga gustong sabihin. Okay, so mga my dear Libra, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo mga my dear, sa mga nagpaabot po ng dasal, sa mga nagpaabot ng tulong mga my dear. Maraming salamat po sa inyo. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang gallbladder removal o yung pag-alis po ng aking gallbladder is naging successful po. And maraming salamat po talaga sa lahat po na nagpaabot, sa lahat ng mga nagdasal, nagpaabot ng tulong. Maraming salamat po mga my dear. Okay, sana naging wake-up call po to sa ating lahat na pahalagaan po natin ang ating mga kalusugan. Huwag niyo po akong tutularan. Okay? So, alagaan po natin ang ating mga sarili at panatiliin po natin na sana po ay huwag tayo mabawasan kahit ni isang organ sa ating katawan kasi napakahirap po pag nabawasan tayo ng organ. Okay? Or kahit anong parts ng ating katawan. I-priority po natin ang ating mga kalusugan. Okay? So mga my dear, let us proceed with your reading. Thank you very much po talaga. Maraming salamat. Okay? So we have here, first card mo is the death card. Okay, kaya ako kanina my dear nagtambay or tinitigan ko siya ng mabuti kasi gusto ko makuha talaga yung pinaka-energy niya. And isa lang ang sinabi sa akin ng card na to my dear. Ang sinabi niya sa akin is, siya daw si death card. Char! Ang sinabi sa akin ng card na to is something will end and something will start. Okay? Parang meron magtatapos and meron mag-start. Kaya nga siya death card, okay? So meron meron magtatapos and meron mag-start kasi super highlighted my dear yung araw doon sa likod na parang merong sumisikat na something, parang merong nag-uumpisa na something. So maganda siya, no? Maganda yung nakukuha ko sa kanyang energy. Para makuha pa natin my dear yung mas malawak pa na message, my dear, dito, kunin natin yung ibang mga kasama niyang cards. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next card, my dear Libra, kasama ng ating death card is the King of Cups. Okay, the very understanding na card and napakahaba ng pasensya, my dear, ng card na to, my dear. Okay. So, sa card na to, my dear, the King of Cups, okay? So, sa card na to, my dear, makikita mo na maalon, okay? Super alon niya. So, nakukuha ko dito na posible, my dear, na merong mga magugulong eksena, my dear, sa paligid mo, posibleng meron mga drama, tension, at kung ano-ano pa, mga chismosang mga kapitbahay, so on and so forth, mga inggitera, at kung ano-ano pa, my dear, na mga panggulo, my dear. Kasi maalon, super alon, my dear, ng background ni King of Cups. But, you are there. You are there. You are everything I ever want. Okay? Nasa gitna ka, my dear, ng magulo. Okay? Like, nasa isang sitwasyon ka na napakagulo. Ang kagandahan lang dito, my dear, is napaka-still mo, my dear. Ibig sabihin, napakapanatag nung energy mo sa gitna nung mga alon sa paligid. Okay?
King of Cups is energy na kontrolado niya yung kanyang emosyon. Okay? So, super kontrolado mo yung emosyon. You have this energy, my dear Libra, na iniintindi mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo. Okay, my dear? Okay? So, ang nakukuha ko na combination na energy ng dalawang card na to, focus. Okay. Ayan. So, ang nakukuha ko na combination ng dalawang card na to, my dear, is meron mag-end na isang bagay because naoobserbahan mo, my dear, yung parang nakikita mo yung totoo. Okay? Mayroon mag-end kasi nakikita mo na kung nasaan yung mali. Ibig sabihin, kumbaga sa makina, nakikita mo na kung nasan yung pinaka-main problem. I hope nagigets mo yung gusto kong sabihin over here kasi parang ang hirap niyang i-explain kung nasaan yung mag-end. Pero, sa gitna kasi, my dear, ng kaguluhan, nananatili ka, my dear, na very, very still. Okay? Tama ba sinasabi kong still? Yung still, yung para ka lang nakatayo, my dear, dun sa pinakagitna. Tapos, nagkakagulo yung paligid mo, nagkarambulan sila and everything. Tapos, nandun ka lang, nakatayo ka lang dun sa pinakagitna. And you are using, my dear Libra, your observation. And dahil dun, my dear, sa observation mo na yun, dun ka nakakagawa, my dear, ng decision na, ay, okay, tatanggalin ko na si Cora, tatanggalin ko na si Pe, tatanggalin ko na si Lorna, tatanggalin ko na si ganito, tatanggalin ko na si ganyan. Hindi na to nagsiserve. And I think yun ang naging dahilan, my dear Libra, kung bakit nagkakaroon ng pagtatapos, my dear, sa second half of April. Because nakikita mo na, my dear, sa kabila ng napakagulo, kumbaga sa lahat na, kumbaga sa nahirapan ako magpaliwanag, te. Tuwang-tuwa ka naman. Tuwang-tuwa ka na nahihirapan ako Char. Hindi ako galit. Okay? Medyo nag-struggle lang ng very, very light. Okay. So, ganito. Sa wire. Okay, wire. Ayan. Ang dami-daming mga wire. Ayan, daming mga wire. And then, nawalan ng ilaw, sabihin natin, sa parte ng bahay mo, kunyari sa kitchen. Ay, gano'n. Sa kitchen. Wala ng ilaw sa kitchen. Pero, pagbukas mo, my dear, ay napakaraming wire. Hindi mo alam kung saan doon yung aayusin mo or something. Pero dito sa card na to, sa kabila, my dear, ng pagiging marami ng mga wire, I am setting some example kasi nahihirapan talaga ako mag-explain. Sa sobrang dami, my dear, ng mga wire, by focusing, concentrating, and so on and so forth. Diba? Ganon, no? Ito pala yung problema. Then, inayos mo, and then pinundot mo yung switch, and then nagkailaw. Power. Diba? So, yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? Naipaliwanag ko rin. Ang hirap ng combination niya, my dear. Ang hirap. Sobrang hirap niya ipaliwanag yung combination ng dalawang card na to. But anyway, na-deliver ko naman properly. Okay? So, let's go tayo, mga my dear. Next card. Okay, additional cards tayo. Inabot tayo ng 8 minutes doon. Okay, let's go tayo, mga my dear. Pero so far, positive energy. Okay? Next card, kasama ng ating death card. And, ay, nakikita ko na to kanina pa, my dear. Focus, camera. Tingnan mo yung death card. Over there, sa likod. Sa likod. Baka ko napapansin mo, ha? Pero meron dalawang tower doon. And eto, lumabas siya, my dear, sa energy ng moon card. Okay? Tinuro ko yun kanina, bago tayo mag-start. Sabi ko parang may sun sa likod. And kino-confirm, my dear, ng moon card na to, na yes, you will be entering a new chapter of your life. Kasi nalalaman mo na, my dear, kung ano talaga yung totoong nangyayari. Kung meron mga tao na niloloko ka, meron mga tao na pinapaikot-ikot ka, meron mga tao na kinokontrol ka, Paano ulit? Diba? This is the time, my dear, na makakat yun. And at the same time, nandito na tayo sa third row, ang moon card kasi is energy of nag-out ka dun sa comfort zone mo. Okay? So, if just in case you are
Masyado ka lang sanay sa isang bagay, nag-out ka dun sa comfort zone mo. Gumagawa ka ng mga bagay na posibleng hindi mo talaga gustong gawin. Nagtatry ka, sinusubukan mo, ganyan, so on, so forth. So, ang laki ng transformation na nangyayari sa'yo dito, dear. Sobrang laking transformation ang nangyayari sa'yo dito, my dear. Una, gumagawa ka ng mga fixed decision, ayaw ko nito, gusto ko nito, aalisin ko to. And at the same time, lumalabas ka sa iyong comfort zone. Sa energy ng moon card, medyo kinakalabit ako ngayon, my dear, revelation. Okay? So, posibleng meron mga revelation, the angels, ang ating buong may kapal, the creator of heaven and earth, my dear, is also guiding you, my dear. And sinasabi sa iyo, Libra, dito ka tumingin, ito yung mga dapat mong ayusin. So, you have spiritual guide sa mga araw na to, my dear. Your angels, ang ating buong may kapal, is actually guiding you. Okay? Kung sino man yung guide mo, my dear, is actually guiding you na dito ka mag-focus, Libra. Kasi once na ma-resolve mo to, wala na. Game over na. Okay? Magulo. Magulo. Second half ano sabi ko? Second half of April, magulo. No? Magulo. Ang daming mga taong magugulo sa paligid. Pero ang kagandahan kasi dito, my dear, kontrolado mo yung emosyon mo. You are the king of cups. And pag kontrolado mo kasi yung emosyon mo, nakakagawa tayo ng mga maayos na desisyon. And alam mo kung saan ka talaga magpo-focus. Alam mo kung saan mo talaga ilalagay yung attention mo. Okay, let's proceed. Next card, my dear Libra, is the Seven of Pentacles. Harvest time. Okay? Napakaganda ng energy niya kasi posible, my dear, na baka meron kang mga ine-expect or gusto mangyari, my dear, sa buhay mo na hindi siya eksaktong hindi siya eksaktong darating. Pero posibleng yung process, yung nag-uumpisa siya, nararamdaman mo, my dear Libra, na eto na to. 'Di ba? Parang papasok na ako doon. Sabi ko nga sa'yo, you're entering a new chapter of life. Gusto mo ng bagong bahay, gusto mo ng kotse, gusto mo ng pera, gusto mo ng trabaho, gusto mo ng, yung mga ganun. Hindi siya as in like, pagtungtong ng second half of April, nandyan na. Pero meron kang mararamdaman, my dear Libra, na, teka, parang nandito na ako. Parang eto na siya. This is it, kalamansi. Naaamoy ko na siya, nalalasap ko na siya, nararamdaman ko na siya. This is the Seven of Pentacles. Related sa yung mga expectation and connected din sa energy ng harvest time. Kung makikita mo dyan, may mga bunga na, my dear, yung tinanim. So, sinasabi lang nito, my dear Libra, na anytime soon, there is a tendency, my dear, na dumating tong mga inaasahan mo or ini-expect mo, lalo na kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal. I told you, meron mag-end and meron mag-i-start. Okay? Next, my dear Libra, clarification na tayo, my dear. Last 4 cards na tayo. Kasama ng ating death card is the Sun card. Meron kang moon, meron kang sun. Okay, clarification ito, my dear, na meron mag-start na something. Tinuro ko yung sun kanina. And yun talaga yung nakakuha ng attention ko kanina lang. Parang may something na mag-start. May bagong umagang parating for you, my dear. Okay? Bakit? Ikaw lang din na may gawa. Kasi you are finally deciding, my dear Libra, na kapag desisyon ka na, namulat na yung mga mata mo, na teka, hindi na nagsiserve sa akin tong isang bagay na to. Aalisin ko na to, tatanggalin ko na to. So ngayon, nagkakaroon ng panibagong space para sa mga bagay na dapat talaga para sa'yo. 'Di ba? Ganda. Meron kang moon. Normally, ang moon naman kasi is just revelation lang para sa akin eh. Paglabas mo sa comfort zone mo and revelation, okay? And nakuha ko dito, my dear, is guidance galing sa yung mga angels, sa ating buong may kapal, sa yung mga guides, okay? Spirit guides, so on and so forth, okay? So, tingnan natin, my dear, last 3 cards. My dear Libra, kasama ng ating King of Cups is, I told you, medyo magulo pa rin talaga, my dear, ang second half of April. We have here the Ten of Wands, okay? Pero, ang kagandahan lang dito, my dear, sa struggle cards, hindi to maganda. Because this is
This is struggle card, my dear, okay? No? So, hindi na maganda. Pero, dahil kasama niya nga yung ating King of Cups, okay, kontrolado mo yung emosyon mo. Okay? Ito yung mga time, my dear, na napaka-positibo ng energy mo. Okay? Kahit daladala ko tong mga ones na to, alam ko may magandang mangyayari. Kahit na medyo struggle ako ngayon, alam ko mayroong magandang mangyayari. Because of the energy of the King of Cups. So, baliwala sa iyo, my dear Libra, if napaka-busy mo or napakarami mong ginagawa, sabi ko nga sa iyo, you remain still, okay? Medyo ano ko dyan sa still. Still bar, still wall, yung mga ganun. Para kang, yung, tama ba ako? Comment down below na ano ko, still. I am standing still. Tama ba? Parang ganon. Para kang, I am here. Tapos, nag-observe ka lang, parang ganun. Maganda siya kasi napakapanatag nung sa kabila, parang nagkakagera sa buong paligid mo. Tapos, wala lang, nandun ka lang, nakaupo ka lang. Ginagamit mo yung mga senses mo, sense of smell, sense of touch, sense of ano, tapos nag-observe ka. Parang ganun nakukuha ko. So, itong card na to, my dear, is releasing, my dear, na kahit na mahirap yung sitwasyon or kahit na magulo yung sitwasyon, you will have this ability. Oo, magkakaroon ka ng ability, my dear Libra, na intindihin at unawain, my dear, yung situation. Okay? Which is very, very nice. Okay? Last two cards, my dear, and mag-e-exit na po ang inyong lingkod. Kung nagustuhan mo tong reading na to, my dear, kung napadaan ka, 'di ba? Don't forget to subscribe. Okay? Follow mo ko para lagi tayong nagkikita, 'di ba? Reading kaya ako ito. Plastic. Makakamiss ka kaya? Char! Okay, we have here the energy of the High Priestess. Nag-partner talaga sila ng Moon card, okay? A very, a very, very powerful energy combination na to ng revelation. Okay? So, if just in case meron mga taong gumagago sa'yo, tinatridor ka, pinaplastic ka, or something, so on and so forth, pinapaikot ka, ginagawa kang kulangot, and so on and so forth. This is the end. Because ang second half of April is full of revelation. And sabi ko nga, napakalaking factor, my dear Libra, na kalmado ka, my dear, at ginagamit mo lahat ang iyong mga senses. Sense of observation, sense of smell, sense of touch, and so on and so forth. Okay? Pag kalmado ka talaga, maraming magagandang bagay na nangyayari. Pero pag agresibo ka, asahan mo, gulo yan ti. Okay? So last card, mga my dear, at mag-e-exit na po ang inyong lingkod. Ayan. Last card is the energy of the Seven of Swords, okay? This is a very sneaky na card, okay? You're doing something para matupad yung mga pangarap mo, okay? Nagiging silent ka, nagiging very observant ka, my dear. And at the same time, gumagawa ka ng mga silent move para matupad yung mga bagay na posibleng connected sa yung mga pangarap. Napakaganda nito. Maliban sa pagiging, although yes, ayoko talaga tong Seven of Swords na to. I don't like the Seven of Swords. Pero para sa iyo, my dear, maganda yung benefits niya because you are very silently observing, you're very silently ginagawa mo yung mga bagay na posibleng may connected sa mga pangarap mo, yung manifestation mo. And at the same time, my dear, di ba, para sa, mas, yun na yun. Hirapan ako. Bottom deck of the card is the Eight of Swords. Okay? This is energy ng trap card, my dear. And the Queen of Wands. Kagustuhan mo, my dear, na matapos na yung isang sitwasyon. Normally, ang Eight of Swords is hindi maganda. Pero dahil sa energy ng Queen of Wands and the Ace of Cups, energy ng freedom, kino-confirm lang nito, my dear, na kahit na nasa isang sitwasyon ka na hindi maganda, this is the time, my dear, na nagiging very observant ka at sinisigurado mo, my dear, na makakaalis ka sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Because you are finally cutting or pulling the root of the problem. Tama ba? Binubunot mo ang pinakaugat or sinusolusyonan mo, my dear, ang pinakaugat ng problema. Ibig sabihin, my dear, pinupuksa mo yung pinakasalot ng buhay mo. Ay! Napakagandang closing remark. Okay? So, 19 minutes na tayo, mga my dear. I have to go. I'm really, really sorry. Ayaw mo ba akong mag-exit?
Ito tayo magagawa, my dear. I need to go. Okay? So, mga my dear Libra, this is going to be your reading para sa yung second half of April. Somehow, my dear Libra, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa ating mga upload kung napapanood mo to, my dear, sa ating YouTube channel. And kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating Facebook page, mag-like and mag-follow sa ating Facebook page. Kung napapanood mo naman to, my dear, sa ating TikTok, mag-follow ka na rin, my dear, sa ating TikTok. Lubos-lubusin mo na. Okay? Free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos, mga my dear Libra. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Teka lang, dito ko pinapatay to. Bye-bye.